everyone, so on this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamitin ang ating import feature ng mybizmate.io. So, for example, we have here a sales and we already have po yung Excel file or we are monitoring an Excel file po ng ating mga sales and gusto po natin na i-bulk upload na lang po ito sa ating system. And yes, pwedeng-pwede po ito using our import feature. So, meron po tayo dito sa taas po ng sales. Sa sales sheet, ito po dito sa right side po ng ating sales sheet ay meron po tayo ditong import. So, click lang po natin yan and we have to get the template recommended by our system kasi kung hindi po ay yung template ni system ang gagamitin po natin ay hindi po natin yan may upload successfully na may upload or may import. So yes, pag meron na yan, open lang po natin yan. Sales import template na yan and ito na siya. So yung date, it is required to have a date, of course, yung para po sa ating sales transaction na ito. So, dapat meron pong date. Required na yan. May asterisk na rin siya. And note, ang kailangan po natin gamitin na format po ng date is year, month, and day. So, click lang po natin yan. General po natin. Then, dito po sa more number formats, yung date po, piliin po natin itong format po na ito. Year, month, and day. So, okay lang po natin yan. So, pag talagay na po tayo dito is mag-auto na yan. So, yan yung format na suggested po ng ating system. Customer, yes. Required po yan. It's either ang gagamitin po natin is yung code na meron po sa ating database sa masters, especially on parties. So, yun po yung kukunin po natin. Either code po or yung customer name po mismo ng ating, na meron po doon po sa ating database or sa masters. Okay. Then cross, of course, yung amount, required po yan. Kahit ano pong format po ng amount, okay lang. So, type, tax code, yung type po natin dito, type po ng sales. VAT ba yan? VAT sale ba yan? Non-VAT or its description. Okay? Pero pag maglalagay po tayo ng VAT, hindi po pwede ang NVAT. Okay? Dapat po ang ilagay po natin is non-VAT. Yan po yung mga kailangan po natin ilagay. So, beware na lang po sa ating paglalagay po ng type. Kasi ito lang po yung tinatanggap ng ating. Then, revenue account, required din po yan. Match by code or name. Saan po natin yan makikita? Doon po sa chart of accounts po natin on masters. So, dito po. Masters, punta lang po tayo dito. And then, chart of accounts. Nilang po natin yung mga revenue account po dito. Okay, so we have here the sale goods, sale services, sale return. So, ito po yung code niya. Pwede nyo po itong gamitin. Code na to or 2. Balik po tayo dito. So, meron din naman po siya dito. Match 1 of 410 pag sales of goods. 420 naman po pag sale. So, yun lang naman po mostly yung ginagamit. So, pag code po yung ginamit mo dito sa una, dapat tapos dito nag-cost of services ka. So, we suggest na mas okay na gamitin mo pag nag-code ka na dyan, i-code mo na din lahat para mas okay or baka mamaya system. Though okay naman yun, pero mas suggested yung ganito ang gawin na pag code ang ginamit, code mo na rin. Okay, pag meron naman pong withholding, 307 receipt from our customer, pwede na rin po natin itag po dito. Ilagay po natin yung ETC lang po niya, yung VAT, silang din po niya. These are optional only. Terms, required po yan. It's either yung sale po yan is sale on cash or sale on account. So, ilagay lang po natin dyan. So, pag yung terms po natin naka-cash, always auto-collected, auto-posted na po ang collection. Pag on account, of course, i-collect po natin siya manually on the collection sheet. Ayan. SI or OR number, optional lang po yan for reference. For example, gusto natin ilagay po dito kung ano yung SI number po ng sales na yan. Pwede po. Branch, yes, optional lang din po ito. And meron lang po itong column po na to sa mga, yung masters po niya ay may laman po na branch. Pero pag yung masters po natin ay walang laman na branch, ay hindi na po yan magpapakita or wala pong papakita. So ito, pag may laman po itong branches na to, so meron column template po natin na madadownload. Meron po siyang column na branch. C-type, optional lang din po yan. It's either po yung customer po natin is regular, senior citizen, or cash bank or cash or bank. Ito lang po is optional lang din yan kung yung na-receive ba natin na pera is cash on hand or dineposit diretso sa for bank record. Then particulars optional lang. So that's just
how you fill out or that's just how yung ano yung mga dapat nating i-fill out para po sa ating pag-import. So we already have here a na nakapark na po na sales. So let's just open it. For example, ito na po lahat yung na-transact po natin na sales for the period. Lagay lang po natin yan. So we can see yung date here, month and day. Customer po natin. So yan. And then yung gross amount po natin, ito. Type po lahat, VAT. So ito, lagay na po niya lahat dahil masipag po siyang nag-type. So nilagay niya yung code, nilagay niya pa name ng account. It's okay naman. So yan. Okay lang din yan. Kasi ang una pong babasahin ni system is then meron po tayong terms dito. So may mga cash, may on account, SI, particulars, and then yung mga C-type po, customer type po natin are. So yan. Tatry na po natin siya na i-import dito po sa ating system. So punta lang po tayo sa sheets ulit. Then sales, import, then choose a file lang po natin. Click lang po natin any space po dito sa box inside this box and then lagay po natin yung file, i-import po natin, open natin and yes, ito na yung mga column kanina, template. So, sabi niya doon, review 13 rows, na-map naman niya yung column. So meron po tayong isang error. Ang error na yan. So, this sabi niya dito, customer is required kasi naglagay po tayo ng transaction okay, na wala po siyang cost, inaayawan. Pag ganyan po, may 12 new, may isang error. Pwede po nating i-import yung 12 lang, pero yung error, hindi po siya may ano lang po. So, pag ganyan, at gusto natin, malilito tayo, di pa natin siya panghanapin natin or i-edit pa natin, di ba? Na delete po yan, tapos ito lang dapat i-import. So, back to mapping po tayo, then start over, tapos i-edit lang po natin yung ating sales po dito na wala pong name, wala po customer name. Okay, so lagay lang po natin, for example, EBs, then control S lang po natin or save file, then choose a file ulit po tayo, then click lang po natin ulit yung file na i-import po natin, and then review po natin yung 13, yes, may 13 po tayo, and yung nilagay natin kanina, ABC lang, so no customer matches, so wala customer yan, so sabi din dito, one name isn't in your part, so papakita dito din, yung customer pa natin na yan ay existing na or meron na siya sa ating part. Wala. Pwede naman po natin i-download parties file, which is matadownload po yung template kasama PC na to. Tapos pupunta niya po tayo. Papakita ko na lang din. Download lang po natin yan. So, missing parties 3 po yung, missing parties po yung file name. Then, ito po siya. Customer siya, company, then ABC lang. Registered name na nilagay po natin. Then, just fill out lang po yung mga column kailangan po natin or meron po saan alam po natin. Then, after that, pag okay ka na dyan, so, Control S mo na yan. Then, punta ka ulit sa system. Okay? So, open parties importer para hindi po ma-close or para hindi mawala ito. Open po ng new tab. So, ito na yung parties. So, import lang po natin. It's either ito manually na mag-add ka kasi since lang naman yon pwedeng add mo na lang siya na dito na directly. Or kung sobrang dami, what if sobrang dami yung sobrang daming customers yung wala pa siya sa ating masters or database po ng part. You can just use the import and then yung na-download natin kanina na missing, nabin lang po natin yon. Missing parties sabi niya. So ito yung kanina. Click lang po natin, then yan. Na-map na niya, review lang po natin one row. Yes, yung ilang yung wala. Port 1 party lang po tayo. Then done. So meron na si ABC po doon. So ang gagawin na lang po natin ngayon ay punta na po sa dati. Dahil sa dati nating then dating tab. Then revalidate lang po natin. So nawala na. Kasi nga, nakapaglagay na po tayo dito. Na-import na po natin or na-add na natin. So, validate lang po yon. After validating, tapos nag-ready na, wala nang error. So, import lang po natin yung sales row. Then, we have here the 13 created po na sales transactions. Zero update. Done lang po natin yan. So, kailangan natin i-sort na lang po natin siya per group by status natin. So, yun. Ito po yung in-import natin kanina. Note po na pag i-import po tayo, hindi pa po siya posted
ibig sabihin po, hindi pa po yan magre-reflect sa mga reports po natin, tax summary, tax returns, and tax reports, even sa ating book and FD pa po yan magre-reflect. Saka lang po yan magre-reflect once we post. What's the use? Pwede naman kasing diretso posted na para po ma-check pa po natin siya kung tama yung report natin. For example, ay o pala, mali pala, hindi pala VAT yung sales natin kay ABC, non-VAT pala. So we can just edit it. Okay? Edit, pwede pa natin siyang i-edit na hindi na natin kailangan mag-void, mag-delete para. So yan lang po. Since click lang po natin yan, check lang po natin, mariread na po niya kung ano yung form natin. Post po natin yung 13 entry and done. So tapos na po yung importation po ng sa mga status niya, wala na siyang naka-ready or naka-draft transaction. So that's all. That's just how easy it is to import your sales transactions on my that